Okay. So meron tayong isang pasyente rito mga kaibigan. Acer. Dinala lang kanina ng client. Acer, Core i3 pa. Tignan natin kung anong exact model nito. Okay. Acer Travelmate P249 series mga kaibigan. So, kinausap natin siya kanina. Sabi niya, problema niya kasi is yon, super bagal na mga kaibigan. And hindi na niya nagugustuhan yung performance. Sayang naman yung pagka-Core i3 niya. Ang possible nito, problema mga kaibigan, is yung kanyang hard drive na ilang beses na daw na reformat pero wala pa rin. So, upgrade natin to into SSD. Basic lang to kasi nandito lang naman. Isa, dalawa, tatlo, apat lang na screws tatanggalin natin. Then, makukuha na natin agad dito. Nandito lang naman yung kanyang hard disk drive. So, tanggalin natin yung apat na screws. Bago natin banatan to, Shemperds, ang gamit nating SSD, walang iba kundi si Ramsta Solid State Drive. Okay. So, lalagyan natin to ng 128 GB, mga kaibigan. Backlash mode na tayo. Sa video ito, hindi ko ituturo kung paano mag-reformat, kung paano kargahan ng operating system to, pero link will be in the description below kasi matrabaho yon, ibang video yon mga kaibigan. Okay, ito lang, Travelmate P249 series SSD upgrade. Okay. Yan, so natanggal na natin, then push down lang natin to. Nilagyan ko lang ng bond paper kasi may ink dyan kanina. Yan. Ito na yung papalitan natin. Yung kanyang hard drive, papalitan natin ng solid state drive. Basta meron kayong bootable device o kung marunong kayong mag-reformat, pwede nyo gawin to on your own. Extra careful lang tayo dito, mga kaibigan. Yun. Medyo kinabahan ako dun sa part na yun. Medyo nanginig tayo. Ngayon, tanggalin lang natin to. Meron lang 4 na screws. Siya na rin mga kaibigan sa maduming kuko kasi syempre katatapos lang din natin mag-ayos ng printer. So yan, balik natin to. Same spot lang din. Ayan. Yan. Then una doon sa ilalim, then press down. As simple as that. We're good to go. Ayan, lagay lang natin ulit. Diyan, then press, yun. Patas. So, tapos na mga kaibigan. Ngayon, kargahan na natin ng operating system. I-timelapse ko na lang yung paglalagay ko ng OS para kung gusto nyong pag-aralan kung paano mag-install ng operating system, pwede nyong gawin on your own. Meron tayong link na ilalagay dyan sa baba. So tapos na tayo sa pag-i-install ng operating system mga kaibigan. Susunod na lang na gagawin natin is mag-update tayo ng drivers, right? Tapos mag-install ng mga basic apps na kailangan natin. So yun lang. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli po.